Train Street. Ayan. Say hi. 11:30. So anytime. Yeah. Just one route. No hapon. Yes. Okay. As early as 8:55, meron dadaan. Tapos 11:40. Kahit nasa Sapa ako, sabi ko 1 Kim Lake. Saturday pala yun. Hello guys, it's me again, Mark Paragas, and welcome back to another travel vlog dito sa Hanoi. And guys, for today's video, this will be siguro masasabi nating exploring Hanoi Old Quarter in one day. Yes, and guys, first stop natin, nandito na tayo sa Train Street. For sure, familiar sa inyo to, yung may dumadaang train na pwede kayong mag-coffee habang dumadaan, di ba? So ganun siya guys. And all the way from our accommodation sa Alumas home, it took us parang mga 10 minutes ride din. Tapos, ipipin ko sa inyo guys yung parang pinaka coffee shop na pwede nyo gamitin sa Grab bike or Grab car para at least alam nyo na dito kayo makaka-witness ng train habang nagko-coffee. Kasi merong isa pang train street dito guys. Parang feeling ko yun yung nadaanan ko kanina. Medyo maano sila, like yung mga nang-aaway, tapos may bayad daw. Parang feeling ko yun eh. Dito guys, sa train street na to, dito tayo last time. Walang ano dito, ha? Walang bayad. Nasa sa inyo kung magdadine kayo or magkakape kayo or hindi, kasi maraming space dito na hindi nyo naman kailangan mag-coffee. Tapos pwede kayong pumwesto. Halos karamihan ng mga coffee shop dito nakalagay na yung schedule ng train. As early as 8:55 meron dadaan. Tapos 11:40, 12:50, 4:10, 7:12, 7:20, 7:45, 8:05, 8:50, 9:50. So pag gabi pala, halos magkakasunod-sunod siya. As early as 8:55 meron. Tapos expect nyo, syempre, pag nandito kayo sa Train Street, yung mga coffee is medyo mahal. Like katulad ng boxer natin, umorder tayo. We can get this for as low as 40, 50, nandito 90. Okay lang, for experience. So ayun ito yung parang open. Open yan kasi daanan ng mga tao, ibig sabihin, tsaka sasakyan. Ito lang tayo. Pwede rin kayo pumesto lang doon sa baba. Ganun lang, hindi nyo kailangan magkape. So guys, may mga kababayan tayo na all the way from Cavite. Nandito rin sila sa Hanoi Train Street. Ayan. Say hi. Anong name pala? Ikaw muna. Hello, I'm Kervin. Kervin, Miko, and Jabel. Jabel. So last day na nila and babalik na sila ng Pilipinas. Shout out! Shoutout sa Ate Rachel. See you sa Abu Dhabi. Oh, nice! Wow! Shoutout sa family ko dyan sa Cavite. Sa mga nanlalait sa akin, nanda ako makakapunta ng Vietnam. I'm here. O yan, manifest nyo lang kasi. Okay. Ayan guys, so dumaan na. Tapos nagpaalam na rin yung mga na-meet natin dito guys. So bali ganito ha, huwag kayong pasaway, makinig kayo sa mga tindera dito. Kasi last year lang may na-aksidente dito, like sumabit yung kanyang tuhod na parang nadaplis
mabilisan and automatic. Syempre, pag may mga ganong instances or aksidente, damay ito lahat. Close sila. Kaya galit na galit sila sa mga pasaway na turista. Alright guys, so I guess we are done here. So bali, expect nyo na kapag dumaan na yung train, umuunti na yung tao. As in, yun lang talaga yung experience na gusto nila dito. And sa umaga, I would suggest puntahan nyo kasi wala halos masyadong tao, tulog pa. Tapos, pagdating sa gabi, nandun. Kasi nga itong street na to, nag-offer din ng mga beer. Kaya naiinis sila minsan sa mga foreigner kapag nalasing, pasaway talaga. Pero guys, palaban yung mga tao dito ha, sinasabi ko sa inyo. Okay, so we are done and check ko kung ano yung pupuntahan natin next. Basta yung pinaka-vlog natin is exploring Hanoi in one day. Let's go! Alright, so from the train street guys, ang next stop na pinuntahan natin ay itong St. Joseph Cathedral. Kasi nakita ko parang from there, nasa ano lang, wala pang 10 minutes yung biyahe. Medyo traffic lang sa part na to. Dito kasi tayo lumabas. Tapos, pwede kayong mag-picture taking. Hindi na tayo magtatagal dito ha. Pinakita ko lang sa inyo yung parang kung gusto nyo may pagkakasunod-sunod na how to explore Hanoi in one day. Ganito. So bali, may mga coffee shop dito around the area na may mga second floor kung saan pwede kayo mag-dine, magkape, tapos ang tanaw nyo itong St. Joseph Cathedral. And syempre wag nyo na rin kalimutan na magpasalamat. Thank you Lord for all the blessings, di ba? Ay, be, charing. Ayan. sorry Lord. Kasi ang daming distraction. Charot. Kung ayaw nyo naman magkape muna, then ang pinaka next stop nyo from here is going to One Kim Lake, which is walking distance lang din. Parang 6 minutes or sabihin natin 5 minutes to 6 minutes nandun na kayo. Tapos may temple doon. Sige, doon na tayo mag-usap. Ha? Let's go. Alright guys, so nandito na tayo sa One Kim Lake sa may Hanoi pa rin syempre. Kasi may mga vlogs ako, like yung mga nakaraang vlogs natin, kahit nasa Sapa ako, sabi ko One Kim Lake. Sa Hanoi pala yun. Tapos sa Sapa Lake. So anyway, guys, kung gusto niyo mag-chill, like kunyari maupo-upo lang dahil nga sa mga trentahin problems, pagod na kayo, may mga upuan naman, pero pag puno na yan, usually sa ganito lang oh, and marami na po, hele-helera kami dito. Ang sarap ng simoy ng hangin. Hindi mabaho yung tubig dito. Tapos, i-visualize nyo na lang. Yung laki ng lake na to, mas malaki pa to sa Burnham Lake sa Baguio. Parang doble ng Burnham Lake or triple. Tapos, ang ginagawa ng mga tao dito, nag-jogging sa umaga. At alam nyo mo nakakatuwa dito. Gising kayo guys sa mga 5 a.m. Maliwanag na konti. Tapos makikita nyo puro matatanda nandito. Yung matatanda na may mga daladalang thermos. Ang kausap mga kaibigan. And then yung iba may madaladalang dumbbells. Nag-workout sila guys dito. So yung saktong workout din ano lang, kwentuhan, ganon. May mga nagsusumba, lalo na pag weekend. Like Saturday morning or Sunday morning. Ay, kung gusto nyo lang ma-feel talaga yung local vibes. Actually alam nyo ba mga lokal, sa umaga at sa hapon lang sila lumalabas. Totoo, even sa Ho Chi Minh, dahil sa sobrang init, ganun, mga
breakfast lang sila somewhere dito sa lake. Wala kang makikita ng lokal, kundi yung mga, syempre mga driver, mga nag-work sa restaurant, pero the rest is turista. Tapos pakita ko sa inyo ito yung dating Shark Jaw building guys, na ngayon parang malaking TV screen na siya na hindi naman gumagana. So yan yung naging big changes dito from last year na nandito tayo. Naabutan pa natin, April din yon. Tapos parang ilang araw na lang nakaschedule na siya to demolish. Ayan siya. And then ito is temple. May bayad yan guys. Yan kala nyo parang island lang, pero yung daanan na sa kabilang side. Yan yung tinatawag na Ngoc San Temple. N-G-O-C space Sun, S-O-N, then Temple. And open yan guys from 7 a.m. to 7 p.m. Ano yan, mas maganda sa gabi kasi yung mismong pinaka-bridge papunta dyan sa island na yan is may ilaw, nakakatawa. Tapos ang view mo lang ito. Tapos pag dinire-diretso nyo to, pinaka-kabilang dulo ng One Cave Lake, nandiyan na yung 3 floor na Uniqlo, pinakamalaking Uniqlo dito. Okay? Tapos dito sa likod natin, yung road papuntang St. Joseph Cathedral. So pahinga lang ako dito, ano lang, recharge lang, and punta tayo dito kasi may tuturo ako sa inyo na isa sa mga famous coffee shop. Okay? Sarap ang hangin, nakakapresko guys. Like kunyari, dito kayo magpamilya, magkwentuhan kayo, mag-usap. Pwede naman kumain dito, basta clean as you go. Okay? So sige, kita-kits tayo doon. Alright, so nandito tayo guys sa tapat ng Note Coffee. So bali, mukhang wala siyang elevator. Tapos 3 floors daw siya, ground, first, second, and third. Ayan siya guys, ganyan. So ang ano niyan, ang sistema niyan, syempre, kaya siya tinawag na Note Coffee. Pwede kayong magsulat, tapos paskil nyo kahit saan. Tapos the next time na balik nyo, kahit ilang years pa yan, check nyo kung nandun pa rin. Parang feeling ko naman hindi sila nagtatanggal. Actually, mas maganda guys, magdala kayo ng sticker. O nga no, yung ano natin, Empinatics. Punuin natin yung ano, yung parang isang side niya. So anyway, ano bang review nito? Check nyo na lang sa TikTok yung review ng coffee na yan, ha? Parang ano kasi, 50-50. Merong may ayaw, parang dinaan lang sa ganda nung ano, tema niya. Tapos yung iba naman, okay naman daw. So kayo na lang bahala kasi nakapagkape na tayo sa Train Street. At inaasid ako kasi wala pa tayong breakfast. Kape agad yung tinira natin. Tapos guys, ito may Mizway dito. Dito kami nag-ice cream, nag-dessert. Masarap guys, dyan. Kalat naman yan, hanapin nyo na lang kung saan. Okay? Then ito yung One Cave Lake. Tapos ito yung Shark Jaw building before, na malaking screen na siya. I'll show you para hindi kayo maligaw. Ayan, yan lang siya. Ayun. Tapos guys, isa sa mga parang rides or at ano ba, experience na ino-offer dito is yung pagsakay sa mga cyclo. Nakapag-cyclo tayo before, yung rickshaw, ayan, yung rickshaw na yan, ang singil ata sa akin 150,000. Itutour kayo sa, hindi sa buong Old Quarter, malawak ng Old Quarter, parang dito lang sa looban na to. Kung nasan yung Beer Street, kung nasan yung night market, pero ang night market kasi dito every weekend lang. Kaya siya tinatawag na weekend night market. Ang galing ko doon. So ayan, yung rickshaw. And the reason why dito na yung next stop natin sa may One Cave Lake, because dito guys, may booth doon sa tapat kung saan pwede kayo mag hop on, hop off or isang round. Basta ano yun, double decker bus. Sa taas roof deck meron, doon kayo pupesto, ililibutin nyo yung buong Old Quarter, lahat ng mga attractions na meron dito sa Old Quarter. Kaya masasabi ko na kaya nyo siyang libutin in one day. So yung bus nang bahala para sa inyo. May options kayo na mag one round, walang babaan. Pwede rin naman kayo mag hapon hop off. Every attraction pwede nyo babaan. Alright? Sagot. Alright. Sige, pakita ko sa inyo, punta lang tayo doon. 12 seconds later. Alright guys, so nandito na tayo sa Hanoi City Tour. Xin chào. So they have parang dalawang options pala, dalawang service. Isang bus,
Oh yeah, thank you. We have a big bus over there. That one. Yeah, and it will leave in 5 minutes. Ah, okay, okay. And what's the next time? The next departure will be 11:30. Ah, okay. I still have time to think about it. Yeah. Thank you, thank you. We have two type of ticket. Okay. For the hop on, hop off, you can choose the 4 hours, 24 hours, or 48 hours. Oh. For the one round trip, you go one round, takes 1 hour, and non-stop. Okay. Yeah, and we have 13 destination on the map here that you can choose to get off. Oh, that's nice. So total of 13. Yes, we go to all these places. Okay. And then for the, let's say, one round trip, what time? It's still the same, 11:30. 11:30. So anytime. Yeah. Just one round. No hop on, hop off. Yes. Sir. Okay. Got it. Then for the 4 hours. You can hop on and off in 4 hours before 1 p.m. If you want to Oh. by 4 hours, and with the 24 hours and 48 hours, we sell all. All yeah, the time. Okay. anytime. Anytime. Oh, got it. And Okay. with these hours, every time you get off the bus, Mhm. half an hour later, another bus will come and pick you up at the Oh, bus every stop. 30 minutes interval. Yes. Okay, that's nice. Thank you. What's your name? My name is Ming. Min. Min. Nice to meet you. Yeah, I'll think about it. Okay, thank you. I'll talk to you later. Bye-bye. And gonna swing! Lumalandi na naman. Kuha tayo na 3. Charot lang. Wait lang nga, ang init kasi, pinagpapawisan ako. Kaya sabi ko, sige, pag-isip ako muna. So, bali, every 30 minutes naman yung interval nung double decker. So, hindi nyo kailangang magmadali. Pero, maaga pa naman kasi. Nasa 11 a.m. pala, guys. So, bali, ang sabi ni baby, baby na agad. Ayan, po rin itong kasama niya. Ayan, Ako rin. Charot lang. Ako rin. Ako rin. Nainggit. Charot lang. So anyway, going back, I'm not sure kung magkano yung price nito sa Klook or Agoda ha. Pero pag nandito kayo, yung 4 hours is nasa 300,000. Yung 24 hours is sa 450,000. 48 hours is nasa 650,000. Tapos ang one round trip nila na kinuha natin before is 150,000. Ngayon pala may time pala, as early as 8:30 AM pala up to 5 PM. And then yung pinaka night city tour nila is 5:30 PM to 9:30 PM. Ang maganda dito guys, dito siya nag-start. Kasi before, nung may Shark Jaw building pa, kino-close kasi nila yung daan. Tapos, nung giniba na, open na ulit to sa mga sasakyan, itong road na to. Kaya dito na siya nag-start. Ito yung pinaka-starting point ninyo. One Kim Lake. At, ang mga dadaanan natin ay... Sige, isa-isahin ko muna ha. Kasi hindi pa natin sure kung magta-try tayo nito. At saka kung ano pa. Basta isa to sa mga pwede nyong gawin. So number 1, syempre, yung Donkey Nyatok Square. And then, dadaan na to ng Litay To Statue, St. Joseph Cathedral, the flag talaga. The flag of Tower of Hanoi, Ho Chi Minh Mausoleum. Ang alam ko, dun sa Ho Chi Minh Mausoleum, pwedeng pumasok pero bawal ata naka-shorts. Yun yata. Kaya yun yung reason ko kung bakit hindi tayo natuloy last time. Nag one round lang tayo. Eh kasi mainit guys. Next, number 5, Kwantan Temple. Number 6, Tran Kok Pagoda. Ay actually, alam niyo ba, sila Shane kasi ang accommodation nila ngayon, Airbnb. Ang alam ko malapit sila dun sa Tran Kok Pagoda. Next, Northern Gate Church. Number 8, the Imperial Citadel of Tan Long. So number 9, Temple of Literature. Number 10, Walo Prison. Number 11, Museum of Vietnamese Women. Number 12, Hanoi Opera House. Number 13 is Hanoi Post Office. Parang feeling ko naman, yung iba dito, parang picture taking lang. So, kakainin yung 30 minutes ninyo kasi syempre, magtatagal muna kayo, tapos 30 minutes. Parang feeling ko, kuha na lang kayo ng 24 hours. Kung gusto nyo ma-explore talaga. Iniisip ko kung mag-one round tayo, pag-isipan ko, ha? Ang init pala kasi. Paghaling tapat. Tapos nakita ko dun sa mga, kung kita nyo yung mga nakasakay dun sa bus, nakasombrero sila ng Vietnamese style. Wait lang guys, ako umano yung acid ko kasi wala pa tayong kinakain. Hanap na lang muna tayo ng Buncha store. Yes.
Okay? So, wait lang ha. So, if ever napagod kayo sa Train Street, nagkape kayo doon, or naglakad-lakad kayo dito sa Quad Kim Lake or sa St. Joseph Cathedral, then pwede na kayo kumain muna bago kayo maghapon-hapon. Kasi buong araw naman to. Okay? Pag-isipan ko lang, then kita-kits later. So, bali guys, nandito pa rin tayo sa One Kim Lake, nasa kabilang side naman. And dito pala, itong building na to, makikita niyo yan, meron yan sa Klook at saka sa Agoda. Diyan yung Tanlong Water Puppet Theater. Kung gusto niyo lang, okay? And okay nga pala, kung gusto niyo guys mag-book ng mga hotels, kahit saang lugar pa yan, Vietnam, Thailand, kahit nga US, Australia, mga ganyan, sa buong mundo, you can use my promo code for discount, ha? MP Hotel Agoda for hotels. And kung gusto nyo mag-book ng mga activities, tour, SIM cards, travel insurance, you can also use my promo code MP Tour Agoda. Kung gusto nyo naman mag-compare ng mga prices, so far meron pa rin tayo sa Klook. You can use my promo code Mark Paragas Klook for one-time use, first-time booking, first new user. First new user, new user. So ganon. So bali, naghanap ako ng buncha. Alam niyo naman, mahilig ako sa buncha. And ang pinakamalapit na buncha dito sa One Kim Lake, yung palagi namin kinakainan nila Shane. Kung napanood nyo yung ating first day in Hanoi, doon tayo kumain, doon nagustuhan nila Shane, at doon din kumain sila Shane kahapon. Ako naman sa iba ako kumain. Actually, ganoon naman kasi kami guys, nila Shane. Magkasama kami sa biyahe, sa tour, sa pagbablog, pero may mga time din na separate kami. Ang maganda sa samahan namin, wala kami pakialaman kung saan namin gusto. Kung pareho namin gusto, then alis kami. Kung hindi, hiwalay kami, separate kami itinerary, ganon. So kasama niya kasi yung family niya, di ba? So anyway, kakain ulit tayo dun guys sa buncha na kinainan namin. Kailangan ko lang maglagay ng energy sa tiyan natin. Kasi lunchtime na rin. It's 11:13 AM at grabe yung acid ko talaga. So pagpasensya nyo, nakakain muna tayo. And siguro, papakita ko ba? Twice na kaming kumain dito eh. Twice na ba ako? Oo, twice ko na siya napakita sa inyo. Ito yung Tuga Buncha na merong 5-star. 7 pa lang naman nagre-review pero 5-star. Which is na-try naman natin ilang beses eh. Basta kinakain natin palagi is buncha. And so far, hindi tayo nakakain ng buncha sa Sapa. And since bumalik na tayo dito sa Hanoi, then try natin. Maghanap kayo ng buncha store. Or kung gusto nyo, open nyo lang yung Google Map ninyo. Then restaurant near me. Tapos pag-click nyo, check nyo yung mga reviews or mga star rating. And usually guys kasi, ang masarap talaga o masasuggest ko is doon sa mga local, like kung saan kumakain yung mga lokal. Kasi usually alam nyo ba, yung mga store dito or mga restaurant, yung mga foreigners, yung mga nagre-review, just in case may makita kayong mga bagsak yung review, ay guys, itry nyo muna bago kayo maniwala kasi baka mga foreigners yung nagre-review ng mga yon, which is confirm ko na yon kasi may friend ako dito sa Hanoi guys na may mga kakwentuhan din ako. Though hindi kami nakita ni Nguyen. Hi Nguyen, next time I'll be here, I need to see you. And sabi niya, ano daw, gusto rin ako makita at looking forward yung family niya na magsama kami. Ito si Nguyen guys, siya yung nakilala natin sa Saigon nung nag-dinner cruise tayo, yung Indochina dinner cruise. Yun nga, busy siya sa school guys, exam niya ngayong araw. And ang time niya lang dapat is tomorrow, pero wala na kami guys. Actually, ito na rin yung pinaka last day natin. Ini-spend ko lang to explore this city. So sige, kasi nga naman hindi man tayo magkukwentuhan doon sa may kainan. So dito na ako nagkwento. Tapos abangan nyo guys, meron pa tayong last vlog na common scams dito sa Vietnam. Not only here sa Hanoi, idamay na natin yung Danang, basta buong Vietnam na possible may experience nyo. Kaya watch out kayo sa vlog natin na yun, okay? So tatawid lang ako, papunta sa Tuga. Nagbibinata, nagdadalaga, pumipiyok. And then see you later, okay? Bye!
6.5 hours later. Hello guys! Kakagising lang natin. Oh my God! Bagsak si Akla. Ano bang oras tayo naghiwa-hiwalay sa vlog kanina? Siguro mga ano yun, 12 noon. Kasi guys, after natin kumain ng buncha, pinas forward ko na lang, di ba? Naglakad ako going to Ate Has sa Pasalubong. Bumili ulit ako guys ng mga polo na gagamitin natin sa Boracay. Tapos 2 box ng coffee. And then nilakad ko ulit. So from morning, yung train street, pumunta tayo ng Cathedral. Tapos from there, naglalakad-lakad na tayo sa Juan Kim Lake, going to Buncha. Napagod si Akla guys. Dahil yung weather, hindi man sikat yung araw pero ang init. Tapos, nagilamos-gilamos lang ako dito. And then paghiga ko, OMG, nakatulog ako ng bongga guys. And currently, it's 5:31 PM na. So sabi ko, oh my, hindi na tayo makakapag hop on, hop off. Though hindi ko naman siya nagawa rin last time. Nag one round lang tayo last time. So ngayon, hindi na naman natin siya magagawa. Like talagang bababa tayo for those attractions na meron dito sa Old Quarter. So sabi ko, sige, next time na lang. Okay? Wala tayong choice. Huwag natin pilitin kasi mamaya, kailangan na natin mag-prepare at aalis tayo dito sa accommodation natin ng 10 PM. Going to Noybay International Airport. Tapos, pabalik na tayo ng Pilipinas. Siyempre, ano na siya, separate vlog na yon. Balitaan ko kayo or i-guide ko kayo kung anong dapat yung gawin, kung ano yung itsura ng airport, ng departure area, kung ano yung departure process, kung mabilis lang ba, hanggang sa makarating tayo ng Pilipinas. Okay? So, dapat ang vlog natin tomorrow ay mag-sit down vlog ako for yung mga common scams dito sa Vietnam, the entire country sa Vietnam, para at least help na rin at maging aware tayo sa mga ganong scams at hindi tayo ma-fall, di ba? Alam niyo naman yan kasi maraming mga nagpo-post guys. At saka ito pala guys katulad nung sinabi ko nung nasa Taiwan tayo, yung may mga mandurukot, nilabelan ko na mga Pilipino, hindi ako magsasabi ng gano'n or hindi ako maninira kung wala akong basis. Kasi may isang nag-comment na sabi niya, wag ka pong magpo-post ng wala kang basis or yung parang wala ka namang proof. Ang lawak ng online guys, ang lawak ng internet. Search nyo lang, like Pinoy sa Taiwan, nanakawan, ganyan. Doon marami, ha? Huwag kayong basta lahat ng sinasabi ko may basis ako. So sige, ang gagawin ko na lang guys, imbes na again, bukas ako mag-discuss ng common scams dito sa Vietnam, dito na lang, idugtong na lang natin. So from ginawa natin kaninang umaga, train street, siguro yun yung pinaka last day in Hanoi natin. Hindi na siya exploring Hanoi in one day. So ganun ha, last day in Hanoi. Actually meron tayong last day in Hanoi na vlog. So ang ending mukhang hindi na siya magagawa. Tama ba? Ang ginagawa ko guys as a travel vlogger, organize ako. Like from day 1, nakalagay na yan kung ano yung mga vlog ko, mga title, mga gagawin ko para yun yung magiging reference ko. Kasi baka makalimutan ko. Meron actually tayong last day in Hanoi na ginawa. So mangyayari, tama ba itong ginagawa ko? O sige, bahala na ha. Ay hindi, yung vlog kahapon, yun yung last day in Hanoi dapat. Tapos ito is more on, ano na lang. Wala. Tulog pa yung utak ko. Sige, magdi-discuss na lang tayo. Ang gagawin ko muna guys, hindi na ako lalayo kasi 5:35 PM na. Sila siya na kay Ate Ha ngayon. Namimili na pasalubong. So at least parang pa tayong oras. Actually, ilan pa? 6, 7, 8, 9, 10. Almost 4 hours pa pala na pag-i-stay dito. Tapos mamaya magpe-prepare na ako. Pero syempre, kailangan ko lang tapusin yung ating vlog, yung karugtong ng ginawa natin kanina, para naman makompleto ko na siya, ma-check up ko na siya sa aking listahan. Okay? So in fairness hindi kami naka-experience ng ulan for the entire stay namin dito sa Hanoi. Doon lang sa Sapa, pero yung yung ulan naman doon, like ambon lang tapos umalis na, ganun. Gusto ko dito sa balcony mag-discuss. Bibili lang ako ng pagkain sa baba kasi kumukulo na yung tiyan ko. Ay, ito pa pala guys. Ayun, sorry naman. Pinaka-reason ko kung bakit ako nakatulog. Guys, inasid ako ng bongga. Natatawa na lang ako sa mga pinagagawa ko. Aware naman ako na may acid ako. Bakit ako uminom ng kape ng umagang-umaga nang walang laman yung tiyan ko?
Actually, okay lang siya guys. Okay lang siyang ginagawa ko siya sa Pilipinas. Dito matapang kasi yung kape. 'Di ba nagano tayo, nag-backseat tayo sa may train street nang walang kahit man lang biscuit or whatsoever. Nawala lang sa isip ko hanggang sa nung kumain tayo, sumakit yung tiyan ko, and so ayun pala kaya hindi tayo natuloy din. Nakatulog na lang ako. Ayan, so sige. Order lang ako ng banh mi sa baba at saka ng salted coffee. Ayan o. Meron pa ako dito yung basuran ko. Kagabi. Ayan o. Naka-plastic lang siya. Kasi wala siyang basuran dito. Nasa CR. Eh, tiyatamad akong magpag-ganon-ganon. So anyway. So check ko lang. Gusto kong orderin yung in-order natin nung unang araw natin dito sa Hanoi. Bago tayo magsapa. Yun talaga yung legit na banh mi. So wait lang ha. Balikan ko kayo. And guys, kung ayaw nyo lumabas or may free time kayo at sabihin natin last day nyo na, ayaw nyo na lumabas, ayaw nyo na mag-explore, tapos nagugutom kayo, pwede na kayo magpa-grab food, okay? And nga pala, shoutout again kay Jill, ayan yung nagpadala ng pasalubong sa atin na galing dito sa Hanoi, kay AR na rin at saka kay Rafa. So, kausap ko si Jill kasi kanina nung pagising ko. May in-order kasi ako guys, alam niya, may in-order ako sa Uniqlo and akala ko same siya ng process sa ibang bansa katulad ng ginawa natin sa Singapore na click and collect. So, ibig sabihin, kapag place ako ng order online, the next day available na siya. Hindi pala ganun dito guys. So, kahapon nag-place ako ng order hanggang ngayon, 5:38 na, hindi pa rin siya available for pick up. E alis na tayo. Pero meron pa naman tayong 4 hours, di ba? Why not? Maghintay tayo. Pero sinabihan ko na si Jilly, ang kachat ko na kung pwedeng sila yung maging proxy ko na mag-pick up. Pwede naman, ibibigay ko na sa kanila yung pinaka-reference number ko tsaka order number. And then, pupunta rin sila ng Pilipinas naman. So, tapos sabi ko, sige, bayaran ko na lang yung yung grab nyo papunta doon, back and forth. Tapos yung additional way, kasi 5 t-shirts din yun na Mickey Mouse. Tapos pa-pick up ko na lang siya kay siguro kay Carlo sa Boracay, pa-meet ko sa kanila. Pero good thing magano pala sila, magma-Manila pa. So sabi ko sige ako na bahala sa lahat. Ayun. Thank you again. Tulog ka naman kasi ako, bakit ganun? So anyway, ayan. Charge to experience. So next time mababalik tayo, tapos merong magandang labas si Uniqlo na Mickey Mouse ulit, Vietnam edition. E di mga 4 days. 4 days na ako mag-place ng order bago umalis para hindi katulad ng mangyari ganito. Okay, thank you so much and see you soon. Ayan, hindi tayo nagkita ngayon, alam ko busy kayo, and thank you sa pag-accept ng request ko. Pero basta no rush ha. For sure naman nandun lang sa store nila yun kung kailan lang kayo pupunta din sa One Kim Lake. Doon kasi yung Uniqlo. Alright, so sige, papadeliver lang ako, then kita-kits ulit tayo later ha. Okay? Bye.